Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. So tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng buwan ng Setyembre. Tayo po ay magpapatuloy sa ating online sambayan worship na kung saan tayo po ngayon ay via online pa rin. At tayo po, yung mga kapatid po natin ngayon ay nasa iba't ibang kanilang mga tahanan upang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Ngunit tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral gaya po nung linggo na talakay po natin ang aklat ng Daniel chapter 3. So ngayon naman po ay matatalakay natin ang aklat ng Daniel chapter 5 na kung saan marami tayong matututunan patungkol po sa aklat ng Daniel. Siyempre, ang aklat po ng Daniel ay patungkol pa rin kung paano naging matagumpay ang buhay ni Daniel sa pamamagitan ng pagsunod niya at katapatan niya sa ating Panginoon. So pinamagatan ko po, ang ating tatalakayan ngayon ay pinamagatan kong tinimbang ngunit kinulang. So kung tayo po ay bumibili ng mga pangunahing bilihin, so marami po tayong binibili na ginagamitan po ng timbangan. Na kung minsan, may mga pagkakataon na yung mga inaakala nating sakto sa kilo, ngunit pag tinimbang natin pag uwi ng bahay, so akala natin 1 kilo, yung pala 3/4 lang. So yun po, makita natin na magsasabi natin, akala natin kompleto sa timbang, ngunit kulang pala. So kaya pinamagatan ko pong tinimbang ngunit kinulang. Base po ito sa aklat ng Daniel chapter 5. Sabi po sa Daniel chapter 5, 1-6, minsan si Haring Baltasar ay nagdaos ng malaking handaan para sa 1,000 niyang mga tagapamahala at nakipag-inuman siya sa kanila. Nang lasing na si Haring Baltasar, ipinakuha niya ang mga sisidlang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nebuchadnezzar sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman niya at ng mga tagapamahala ng kaharian ng kanyang mga asawa at mga tauhan. Dinala naman sa bulwagan at pinagdausan ng handaan ng mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem at inunuman nila ang mga ito. Habang sila ay nagiinuman, pinuri nila ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, at bato. Walang ano-ano may lumitaw na isang kamay na tao at sumulat ito sa pader ng palasyo sa tapat ng lalagyan ng ilawan. Nakita ito ng hari, namutla siya at nangatog ang kanyang tuhod at naglugmok sa matinding takot. So, makikita po natin na ang kamay na sumulat sa pader. Nung sila ay nagkakasiyahan, so may isang kamay na sumulat sa pader na ang mahukan po natin doon na ang nais ni Haring Baltasar ay malaman kung ano ang ibig sabihin ng nakasulat sa pader na ito. So kung makuhaan po natin, baliktanawan po natin kung sino ba ito si Haring Baltasar. Si Haring Baltasar po ay anak ni Haring Nebuchadnezzar na humalili sa kanya bilang hari. Na ang Israel po ay napasakamay ng Babylonia noong panahon ng kanyang ama. Na kung saan lahat po ng mga kayamanan, lahat ng masasamsam ay dinala sa Babylonia. At kasama po itong ilang mga mahalagang bagay na sagrado sa ating Panginoon na mga kagamitan na para sa banal na gawain ng Panginoon. Kasama po itong dinala sa Babylonia. At nung isang gabi, si Haring Baltasar ay nagdiwang at nagkaroon ng handaan. Yung handaan na kung saan
ang katanagan ng Babylonia ay siyang maging dahilan ng kanyang pagkawasak. At itong handaan na ito yung naging dahilan kung bakit umabot sa sukdulan ang galit ng ating Panginoon. So ang gabi po ng kasiyahan ay siya rin gabi ng pagbagsak ng Babylonia. So makita po natin doon nung gabing yon kung bakit nang dahil sa labis ng Panginoon ay bumagsak ang Babylonia. Si Haring Belsasar at ang kanyang mga tauhan ay naglasing dahil sa isang okasyon. Sumapansin po natin doon na dahil po sa isang okasyon at nalasing ang mga kawal o ang mga tauhan ng hari, ay yun ang naging dahilan upang mapabilis ang pagbagsak ng Babylonia. Na ang mga kagamitang banal mula sa Israel ay naging bahagi ng pagdiriwang. Kaya po labis na nagalit ang Panginoon. Dahil sa kalasingan ng hari, ay maging yung mga itunuturing na banal na inialay para sa Panginoon ay ginamit nila sa kanilang pagdiriwang. Ang kanilang pagkalasing sa alak ang naging malaking bahagi ng kanilang pagbagsak. So kung papansinin po natin, nang dahil sa labis na kalasingan at yung pagkakataon na yon ay labis na nagalit ang Panginoon. At pinaintulutan niya na yung oras ding iyon ay sumugod ang kanilang makaaway. Nang dahil sa labis din ng kalasingan, ay hindi sila nakapaghanda, hindi sila makalaban sa mga paparating na kaaway. At yun ang naging dahilan upang mabilis silang matalo ng kaaway. At nung gabing iyon, ay ginamit pa nila ang makagamitang nasamsam nila mula sa templo ng Diyos. Kaya labis po na nagalit ang Panginoon at pinahintulutan niya maging may isang kamay na nagsulat sa pader na siyang nagpayawatig ng kanilang nanlalapit na katapusan. So dahil sa labis po na na-curious ang hari na nakapagbigay o dahil sa sulat ay labis na natuon ang atensyon ng hari sa sulat na ito. Na itong sulat na ito walang makapagpaliwanag. Walang makapagpaliwanag at pinatawag niya maging ang mga matatalino, mga engkantador ng palasyo. Gaya din po ng kanyang ama noon. Nung managinip, ay pinatawag niya rin ang mga engkantador, mga matatalino, mga tagapayo ng buong kaharian. Nung hindi niya maunawaan ang kanyang panaginip. So ganun din po si Haring Belsasar. Nung hindi maunawaan, hindi may paliwanag ng mga engkantador, ang nakasulat sa pader ay labis po siyang nabagabag. Labis siyang nabahala. Na nakita natin na sa labis na pagkaalala niya, hindi siya mapakali. At siya nga ay, di ba, nangatog ang kanyang tuhod nang dahil sa labis niyang pagkabahala sa isang sulat ng kamay na nakasulat sa pader. So, makita po natin doon na yung pakiramdam niya, naligtas siya, pero hindi niya matatakasan ng kasalanan sa Diyos. So, nang dahil po sa labis na kasalanan at kanilang ginamit sa okasyon o sa inuman, ang kagamitan mula sa Panginoon mula sa templo ng Israel
Yun po ay isang malaking kataksilan o malaking kasalanan sa ating Panginoon. Nang dahil sa labis umabot na sa sukdulan ng kanyang kasalanan, so hindi po ito matatakasan ng hari. So sigurado po na siya ay paparusahan ng Panginoon. At hindi niya po kayang takasan ang kasalanan ito. Sapagkat, sabi nga sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ikaw ay nagkasala, so dapat kang mamatay. Pag labis na sa sakdulan ang kasalanan mo sa Panginoon, noong mga panahon iyon ay siguradong hayaan ng Panginoon na mamatay ka. At hayaan ng Panginoon na ikaw ay mapasakami ng kaaway. So kung makapansin po natin na ang Panginoon po ang naglalagay sa luklukan ng hari. At siya din ang nag-aalis kung kailan niya naisin. So inabuso ng hari ang kanyang at ng kanyang mga tauhan ng kanilang pagdiriwang. Kaya nagalit po ang Panginoon. So kaya sa labis na pagkagalit ng Panginoon, sa hari ay may kamay na lumitaw upang isulat, upang sumulat. At ito yung naging dahilan upang mabaling doon yung atensyon ng kanila at nabagabag po ang hari. Ang kamay na sumulat sa pader. Sumakukan po natin to. Ano ba itong sulat na to? Bakit ba nabagabag ang hari? Bakit ba na natuon dito ang atensyon ng hari at ng mga tauhan at pinatawag niya yung mga inkantador at matatalino na tagapayo ng kaharian? Sabi po sa Daniel chapter 5, 6-9, damot siya at nangatog ang tuhod at nalugmok sa matinding takot. Sumigaw siya, dalhin niyo dito ang mga inkantador, mga astrologo, mga manghula, sabi niya sa mga ito. Sino mang makakabasa at makapagpaliwanag sa nakasulat na ito, ay bibihisan ko ng damit na kulay ubi. Kukwintasan ko ng ginto at gagawin kong ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Dumating ang lahat ng mga tagapayon ng hari, ngunit isa man ay walang nakabasa at makapagpaliwanag sa kahulugan ng nakasulat sa pader. So makita po natin doon na talagang natigil po ang pagdiriwang dahil sa isang kamay na nakasulat sa pader. At labis na namutla ang hari at nangatog ang kanyang tuhod at nalugmok sa matinding takot. Lalong na nabagabag at namutla ang hari, lalo siyang nabagabag nung walang makapagpaliwanag. Pinatawag na lahat ng mga inkantador. Siya po ay litong-lito. At maging yung mga tao, yung kanyang mga kasama sa pagdiriwang ay nalito din. Kung ano ba ang ibig sabihin ng nakasulat sa pader na ito. Walang makapagpaliwanag sa nakasulat, maging ang mga matatalinong tao sa kaharian. At kaya narinig po ng reyna. At siya pa ay lumapit sa hari. At naisip ng reyna kung ano ang pwedeng maging solusyon doon. Kaya kaya ng reyna na tawagin si Daniel upang mawala ang kabalisahan ng hari. So naisip po ng reyna na mayroong isang taong banal at siya ang nagpaliwanag sa panaginip ng kanyang ama noon na si Haring Nebuchadnezzar. Nung naginip si Nebuchadnezzar ay si Daniel po ang nagpaliwanag noon. So ang pinakamahusay na tagapayo ay naging solusyon sa kabalisahan ng hari. Ito po ay sa katauhan ni Daniel, sapagkat si Daniel po ay isang taong tapat na lingkod ng Diyos. Tapat
na tagasunod ng ating Panginoon. Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag niyo na po akong bigyan ng anumang ibibigay. Ng anuman ibigay niyo na lang ninyo ito sa iba." Ang sinabi niya, sinabi niyong gantimpala, babasahin ko po lamang at ipapaliwanag ang nakasulat. "Mahal na hari, ang inyong amang si Nabukadnezar ay binigyan ng kataas-taasang Diyos ng isang kaharian. Niloob ng Diyos na siya maging makapangyarihan at binigyan siya ng karangalan. At bagaman alam ninyo ito, Haring Beltesar, hindi kayo nagpakumbaba sa halip na magmataas kayo sa harapan ng Panginoon ng kalangitan. At ipinakuha pa ninyo ang mga sisidlang mula sa kanyang templo. At inunuman ninyo ito ng inyong mga tagapamahala. Mga asawang lingkod, bukod doon, sumamba pa kayo sa mga Diyos-Diyosan na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, bato. Mga Diyos na hindi nakikita ni hindi nakikinig at nakakaunawa man. At ang Diyos ang nagbigay at nagtakda ng inyong buhay ay hindi ninyo pinarangalan, kaya ipinadala niya ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo." Ito'y nakasulat, mini tikel person. Ito naman ang kaulugan, mini, nabibilang na ang araw ng inyong paghahari sapagkat wawakasan ito ng Diyos. Tikel, tinimbang ka, napatunayang kulang. Peres, ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Media at Persya. So makita po natin yan, mga kapatid, na itong nakasulat na to sa pader. So dahil po sa labis na kasalanan ng Babylon, dahil sa labis na kasalanan ng ginagawa ng hari ng Babylonian ito na Belsasar, ay umabot sa sukdulan ang galit ng Panginoon hanggang sa magpadala siya ng isang kamay na magbibigay ng babala sa kanila. Na itong babala na ito nangangahulugan ng pagsulat sa pader ng mini tikel person, na mini ay nabibilang na ang araw ng paghahari sapagkat wawakasan ito ng Diyos. So isa po itong babala ng Panginoon sa hari na may hangganan, may katapusan ang kanyang paghahari. Pag umabot na sa sukdulan ang kasamaan, so wawakasan po ng Panginoon ang paghahari ng sinuman. Kahit sinong leader po yan, may hangganan po. So tayo man po ngayon, ano man yung kalagayan natin, ano man yung posisyon na mayroon tayo, ano man yung galing natin, so wag po natin gamitin yan. Wag natin hayaan na yung maging dahilan upang magalit sa atin ang Panginoon. Na wag natin hayaan na malayo tayo sa Panginoon dahil dyan. Na anytime pwede po yan bawiin ng Panginoon. Lahat po yan may hangganan. So gano'n ka man katalino, may hangganan po yan. Gano'n man kayaman, ay pwede po yan bawiin ng Panginoon. Pwede siyang magbigay ng babala sa iyo. Anytime pwede niya pong kunin yan. Tikel, tinimbang ka at napatunayang kulang. So makita po natin yan, mga kapatid, na yung timbangan ng Panginoon
Ang siguradong sakto po yan. So, hindi po kagaya ng timbangan ng sa palengke lang na pwedeng madaya, di ba? Nadadaya yan. Na akala mo 1 kilo, pero so pwedeng 3/4 lang pala o pwedeng kulang ng ilang guhit. Pero ito po ay timbangan ng Panginoon na sakto po. So hindi pwedeng dayain. Na kung ano talaga yung ano ka talaga, yun talaga yung magiging timbang mo. Kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung kasalanan mo. At kung labis-labis na po ang iyong kasamaan, ay dadaan ka po sa timbangan ng ating Panginoon. Kaya wag po natin nahiyaan na yung timbangan ng Panginoon ang magiging sukatan natin. Na sa sandaling tayo ay titimbangin ng Panginoon, kulang. Hindi tayo makakapasa sa timbangan o sa panukat ng ating Panginoon. So si Haring Belsasar po ay hindi nakaabot. Hindi sumakto sa timbangan ng ating Panginoon. Kaya siya po ay pinarusahan ng Panginoon. Hinayaan ng Panginoon na mawasak, masakop ang kanyang kaharian at nagtapos ang kadakilaan ng Babylonia. Na ito dapat yung naging babala sa kanya. Na yung kanyang ama na pinalitan, si Haring Nebuchadnezzar, nang dahil sa kanyang katanyagan, ay inabuso niya ang kanyang kapangyarihan at nagalit ang Panginoon. At nang dahil po sa labis din na galit ng Panginoon, siya po ay ibinaba ng Panginoon. At may paalala din doon, maging dinaan sa pamamagitan ng panaginip ang warning ng Panginoon sa kanya. Na ito pa in-interpret ni Daniel, na kung saan sinabi po doon na si Haring Nebuchadnezzar ay mamumuhay kasama ng mga may ilap na hayop at kakain ng damo at gagapak sa lupa. At ito po ay nangyari. At nawalan po sa katinuan si Haring Nebuchadnezzar. At pagkatapos po noon, ito pong si Belsasar ang umalili at hindi po siya natuto. Hindi po siya natuto sa pangyayari sa kanyang ama. Nasa halip dapat ito ay magiging paalala sa kanya. Ngunit siya po ay namuhay ng kasamaan. At maging siya ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ginamit pa niya ang mga kagamitan mula sa templo ng Israel, ang tinaturing na sagrado at banal na mga kagamitan mula sa Israel ay ginamit pa nila sa pagtitipon upang pag-inuman ng alak. Kaya mga kapatid, huwag po natin hayaan na ang Panginoon ang titimbang sa atin nang dahil sa ating labis na kasalanan. Kaya dapat lagi po tayong handa na kung sandaling tayo po ay humarap sa ating Panginoon, ay sigurado na papasa tayo sa timbangan at sa sukatan ng ating Panginoon. Letter C po, sabi Parsen, ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Media at Persia. Namawan po natin ito na nangyari talaga ng gabing iyon, nung mawasak ang Babylonia, ang kanilang kaharian ay pinagatian ng Media at Persia. Kaya mga kapatid, dapat tayo maging tapat sa ating Panginoon. Huwag natin hayaan na nang dahil sa labis-labis nating kasamaan ay mahati tayo. Yung mga pinagpaguran natin ay paghahatian lamang, pag-aaway-awayan nang dahil sa ating pagtalikod sa ating Panginoon.
Umabot po sa sukdulan ng kasamaan ng hari at ang kanilang pagbagsak ng kanilang kaharian. At nagwakas ang kanyang buhay. So paalala po ito sa bawat isa sa atin. Kahit kailan ay walang magtatagumpay sa kasalanan. Kung tayo ay nagkakasala, kailanman ay hindi po tayo magtatagumpay dyan. Kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, hindi po natin mapagtatagumpayan yan. So kapag kinakalaban po natin ang Panginoon, kailanman ay hindi tayo maaari magtagumpay laban sa Diyos. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. Hindi po natin siya kaya. Wala tayong laban sa Kanya, mga kapatid. Kagaya po ng Haring Belsasar, ay inabuso niya ang kanyang kapangyarihan nang dahil sa labis na katanyagan ng Babylonia, at ito ay napakamakapangyarihan ng panahong iyon. Akala niya mananatili siya sa kapangyarihan. Ngunit tandaan po natin, walang bisa sa Panginoon. Siya ang may kontrol ng lahat. Kaya niyang ilagay ang hari sa luklukan at kaya niya pong wasakin ito sa anumang oras na kaya niyang gawin. At nang dahil po sa kasalanan, nang dahil sa mga kagamitang ginamit nila sa inuman, sa okasyon na ituturing na banal, at sila ay sumambang pa sa mga Diyos-Diyosan, ay sila po ay nagkasala sa Diyos. Tinimbang po sila ng Diyos, ngunit kulang. Hindi po sila umabot sa sukatan ng ating Panginoon. Sabi po sa Daniel chapter 5, 28-29, si Daniel ay naging pangatlo sa pinakamataas na katungkulan sa buong kaharian. Dahil sa kanyang karunungan, inuutos ng Haring Belsasar na bihisan si Daniel ng damit na kulay ube at kwintasan ng yari sa dalisay na ginto. Pagkatapos inihayag niyang ito ang ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Makita po natin doon na sa gitna ng mga hindi magandang pangyayari sa Babylonia, itong si Daniel na naging tapat sa Panginoon ay patuloy na itinataas ng Diyos sa katungkulan. Nananatili yung kanyang posisyon kahit magpalit-palit ang hari, nang dahil sa katapatan niya sa Panginoon ay patuloy siyang itinataas ng Panginoon sa katungkulan, at nagiging maayos ang kanyang buhay nang dahil sa katapatan niya po sa ating Panginoon. So kung tayo po ay mananatiling tapat sa Panginoon sa gitna ng mga hindi magandang pangyayari, di ba, patuloy po na magiging tapat ang Diyos sa atin. Kahit magpalit-palit man yung hari, ang hari po magpapalit-palit yan. Ang mga leader ng bawat bansa ay magpapalit-palit yan. Ang mga boss natin ay pwedeng magpalit-palit po yan. Pero ang Diyos po na pinaglilingkuran tulad ni Daniel ay mananatiling isa lang. At siya po ay mananatiling tapat kay Daniel at sa bawat isa sa atin. Kaya dapat po tayo ay manatili ang katapatan natin sa ating Panginoon. Si Daniel po ay nabigyan ng mas mataas na katungkulan dahil sa kanyang mabuting payo. Diba? Nang dahil po siya ay sinasamahan ng Panginoon. Nang from the start po ay namumuhay siya kasama ang Panginoon. Kaya yun po yung nagiging dahilan kung bakit siya po ay pinagpapala at binibigyan siya ng karunungan ng Panginoon upang i-interpret, maging ang panaginip, maging ang nakasulat sa pader, ay si Daniel ang pinahayag, ang binigyan ng kapayagan ng Panginoon upang ipaliwanag ito sa hari. Ibig sabihin po, ang karunungan po ay mura yan sa Panginoon.
Kaya dapat po ay lagi tayong umasa at manahan sa presensya ng ating Panginoon. Ang kayamanan at karunungan ay mula po yan sa Diyos. Kaya kung ang karunungan ng Diyos ay sumasa atin, so wala po tayong dapat ipangamba maging sa ating pamumuhay dahil ang Diyos po ay sumasa atin. Ginawa si Daniel na tagapagpayag ng salita ng Diyos upang mahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. So tayo doon po ay pwede tayong gamitin ng Panginoon na mga lingkod niya upang gamitin na maging tagapagpayag ng kanyang salita at upang makilala tayo sa pamagitan ng buhay natin ay makilala ang ating Panginoon. Kaya patuloy po tayo magpagamit sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Na sa pamamagitan po ng ating buhay ay makikilala ang kadakilaan ng Diyos sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos. Bilang pagtatapos po, ang kasalanan ay wala po itong puwang sa Diyos. So kaya po siya ay sumulat sa pader. So dahil wala po tumpuang sa Panginoon, nang dahil sa labis na kasalanan ng Babylonia at nasagad po ang pasensya ng Panginoon, ay sumulat po siya sa pader. Kumilos po ang kataas-taasan Diyos upang iayag ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. So sa pamamagitan po ng kamay na ito, ay nahayag po ang kadakilaan ng Panginoon ng bawat isa. Kahit ang pinakamakapangyarihan ay kayang wakasan ng Panginoon, kayang ibaba ng Panginoon. Kahit na ang pinakamayaman na kaharian, kung sila ay labis na magkakasala sa ating Panginoon, ay pwedeng wakasan ng Panginoon. Kahit na sino ang pinakatanyag at pinakadakil ng tao, kung siya ay labis na magkakasala sa Panginoon, ay wawakasan po yan ng Diyos. Kaya wag po natin abusuhin ang kabaitan ng Panginoon. Wag po natin abusuhin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Wag natin abusuhin ang pasensya ng Panginoon. Wag natin hintayin na tayo ay parusahan niya. Hamon po sa atin mga kapatid, wag natin hintayin na ang ating Diyos mismo ang sumulat sa mga pader upang sumunod sa kanyang kalooban. Huwag na po natin hintayin na nang dahil sa ating labis na kasalanan, ang Panginoon mismo ang magpapadala ng kamay upang sumulat, upang magbigay babala sa inyong tahanan o dito sa ating simbahan. Huwag na po natin hintayin na dahil sa katigasan ng ulo, nang dahil sa hindi pagsunod sa Panginoon, ang Diyos mismo ang magsusulat sa dingding dito sa ating simbahan upang magbigay babala sa katigasan ng ulo ng bawat isa. Kaya dapat po tayo ay sumunod sa nais ng Panginoon. Sumunod tayo sa mga ipinapagawa ng Diyos sa atin. So babala po ito o paalala sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Romans 12:1-2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga saganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang kadapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ito ay paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na kung saan
inaanyaya ni Apostol Pablo na ang bawat Kristiyano, ang bawat mananampalataya ay mag-iba ng pag-iisip upang mabatid kung ano ang kalooban ng Diyos. Upang malaman kung ano ang kadugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya, bawat isa sa atin ay dapat po na huwag nang makiayon sa takbo ng mundo. At dapat natin baguhin kung ano ang ating isip. Huwag tayong dapat makisabay kung ano yung uso. Kung ano yung uso sa mundo, hindi dapat yun ang gagawin natin, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya ito po ay paalala sa ating mga kapatid upang tayo ay maging kalugod-lugod at ganap sa ating Panginoon. So tayo pong lahat ay pagpalain ng ating Diyos. So tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na banal at dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po aming Ama sa umagang ito na Ikaw po ang patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa aming mga napag-aralan na nawa ay maging kalakasan sa bawat isa, sa bawat nasa tahanan. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanila, Panginoon, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay maging salitang buhay, na patuloy, Panginoon, na magpapabago sa aming puso, sa aming pananaw, Panginoon, upang mamuhay kami ng may kabanalan, mamuhay kami ng naayon sa iyong kalooban. Na sa ganito, Panginoon, mga pangyayari ng pandemya, O God, na alam namin na wala kaming magagawa kung sa sarili naming kakayanan, Panginoon. Kaya dalangin po namin na Ikaw po ang patuloy na maghari sa bawat isa sa amin. Kaya sa iyo po, Panginoon, ang kapurihan at pasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. So pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa bawat nakikinig, sa bawat kanya-kanyang tahanan. So God bless po sa buong Teach Family o Tarlac Evangelical Alliance Church. So pagpalain po ang ating mga kapatiran sa bawat tahanan. God bless po.